Alam mo bang sa panahon ngayon kapag hindi ka kumain ng gulay, sigurado madadali ang iyong buhay. At kung mapapansin mo nga, halos kinakain ng mga tao ngayon puro may mga chemical na. Hey, what's up mga kaibigan? Tara, luto tayo ng gulay na may isda. Eto at meron tayo ditong dalawang bangus. So, chinek ko yung hasang niyan. Talaga naman pulang-pula bago ko bilhin kasi mahirap na baka madali tayo ng puti ang hasang. Naman nilinisan ko na nga at eto, inaasin na natin para mamaya pag niluto natin may lasa na. At mag-ready na tayo ng gulay na gagamitin natin. Kalabasa at sitaw, paunahin dito. Gagamit din tayo dito ng talong. Pwedeng talong na haba, pwedeng talong na bilog. Kung ano makita nyo sa palengke, go na. Mga ilang pirasong okra. Kung hindi naman kayo kumakain ng okra, skip mo na lang. Eto ang mahalaga sa lahat, malunggay. Bunga ng malunggay, napakahalaga. Iba't ibang klaseng sustansya ang dala nun. Tapos 2 pirasong sibuyas na pula ang gagamitin natin. At saka sigurado dito gagamitin tayo ng mga kalahating kilong kamatis. Napakasarap kasi pagka puro gulay lang ang kinakain natin, hindi masyadong makemikal. At dito na nga sa kabilang dako, magpapainit na tayo ng ating kawali. Bubuhusan natin ng mantika at ipiprito na natin yung ating mga inasinan na bangus. Lahat ng pirasong bangus ay ipiprito natin, wala tayong ititira. Pati bituka ipiprito ko dyan. Dahil isa yun sa paborito kong pinapapak, yung bituka ng bangus. Napakasarap naman talaga. So itatabi muna natin itong mga napiritong bangus natin na ito at ipipirito na rin natin yung iba pang mga natitira pamaya-maya. Sa kapag napirito mo na nga lahat, dadako na tayo sa pinaka main event. So ito, nilagay ko na nga yung ating kamatis, tapos lalagay ko na rin yung ating mga sibuyas. Bali dito na nga natin ilalagay lahat ng ating mga sangkap na hiniwa-hiwang gulay natin kanina. Tapos lagyan na natin ng malinis na tubig. Sa paglalagay naman ng tubig, pwedeng mas marami dyan sa nakikita nyo. Bali 3 cup lang yung nilagay ko na yan, pero kung gusto nyo kahit 5 cup, pwede naman. Tapos yan, yung bagoong isda nilagay ko na, 1 sandok lang ang aking nilagay. Yung tubig naman na nilagay natin, pwede naman natin dagdagan kung kulang pa. So ayan, nilagay ko na nga yung kalabasa, tapos isusunod ko na nga rin dito yung sitaw. Sa unahin lang natin yung mga matitigas-tigas na gulay, saka ito nga yung bunga ng malunggay. Tapos yan, halo-halo na dyan yan. Lalagay na nga natin pati yung mga susunod pang gulay dyan. So ang susunod naman natin ilalagay dyan, syempre yung ating okra. Tapos susunod na rin natin ilalagay yung talong. Basta ayan, sama-sama na sila dyan. Tapos yung pritong isda, ilagay mo na rin. Ikaw na bahala kung ilang piraso ang gusto mong ilagay. Ako kasi 3 lang ang ilalagay ko. Tapos yung mga natitira, kakainin na lang ng prito mamaya pagka kumain na. So kung mapapansin nyo, konti pa lang yung sabaw, diba? So papakuluan ko muna yan. Baka mamaya, sumobra naman ako sa sabaw pagka kumulo na. Tapos biglang ang dami pala, diba? Kumakatas pa kasi yung mga gulay pagka kumukulo. Sa i-check nyo, after ng kumulo, katulad nyan, ayan, dumami na yung sabaw. Kasi nga, may mga taglay na tubig yung mga gulay natin. So kung maaari, wag ka muna agad maglagay ng sobrang daming sabaw. Ika nga mag-adjust ka lang ba? Kung tutusin niya natin, talaga namang mas madaling lutuin yung mga ganitong klaseng ulam kumpara mo naman doon sa mga maraming proseso katulad ng mga minudo, mga ganyan-ganyan. Bukod sa mahaba ang proseso, napakarami pang rekadong hinihingi. Kaya nga naman ganito na lang ang ating gagawin paminsan-minsan, mas maganda kung may gulay tayong ganyan. At kung ayaw mo naman ng ganyang nilalagyan pa ng pampalasa, pwede rin naman. So ayan, nilagyan ko na nga lang ng dahon ng malunggay. Siyempre, pag may bunga, kailangan may dahon din. Napakasustansya niyan. So habang nanonood ka, may tanong ako sa iyo, taga saan ka ba? I-comment mo naman dyan kung taga saan ka para naman alam natin kung saan nakarating yung ating video. Maraming salamat. At shoutout pala kay Jomar Harina from Cadiz City, Negros Occidental. Salamat sa pag-comment at pag-share ng ating mga video. So ito ay luto na, napakadali lang lutuin, diba? Hindi ka na mahihirapan pa. So tinikman ko lang kung okay na ba yung lasa. Para sa akin, okay na, hindi na ako mag-a-adjust. Okay na rin yung sabaw na yan. Okay na para sa akin yan. Hindi naman masyadong masabaw yung aming hilig. Yung saktong sabaw lang okay na. Para saktong-sakto rin yung lasa ng gulay. Maraming salamat ulit sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting page. Maraming salamat sa inyo. I love you all.